Tagalog po, sabi, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinasabi, ito po, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo sa mga handog na susunugin at sa mga hain patungkol sa kasalanan. Anong sabi? Ay hindi ka nalugod. Nang magkagayon sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balunbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. So banggitin ko lamang po yan po ay Septuagint or Greek version noong nakasulat sa Psalms na akda po ni Haring David. Tignan niyo po, pagkumparahin natin yung sinasabi doon sa talata naman sa Psalms. Yan po ay nasa chapter 40 verse 6 to 8. Tapos pagkumparahin po natin, tapos meron po akong mapapansin sa inyo na maganda nating pag-aralan. Sa Psalms chapter 40 verse 6 to 8, sacrifice and offerings thou did not desire. My ears had thou opened, burnt offering and sin offering hast thou not required. Then said I, Lo, I come in the volume of the book, it is written of me. Ang nagsasalita po dyan, si King David, Pero dito sa Psalm, sabi niya, I come in the volume of the book, it is written of me. I delight to do thy will, O God, ye thy law is within my heart. Pero dun sa Hebrew, sinasabi niya, ng author doon, na ito'y patungkol doon sa pinaghanda ng Diyos na katawan. Ay wala namang kung iba yun, kundi ang Panginoong sa Kristo. Nakikita niyo po yung talata dito na mga salita dito ni David. Ayan po. Yung praise na, but the body has thou prepared me, yung isang katawan na pinihanda mo sa akin, nandun po yan sa Hebrew, sa Psalms wala po. Tapos yung my ears has thou open, nandun yan sa Psalms, wala po sa Hebrew. Dahil po yung Hebrew, isa pong propesiya, Ang pinabanggit po dyan, ang Panginoong sa Kristo. Pero pag pansinin nyo sa Psalms chapter 40, ang pinapatukulan ni David ay yung kanyang, sabi niya, I come. Siya, I come in the volume of the book. It is written of me, sabi niya. Pero sa Hebrew, interpreted pala ito na nasusulat tungkol sa Panginoong sa Kristo. Ano tawag dito? Sa luwag ba? Ang tawag po dun sa ganung pag-aaral mga kapatid, yan po ay tinatawag na typology of type and antitypes. Kasi nabanggit, kailangan natin linawin. Ang typology of type and antitypes, yan po ay the study of interpretation of types and symbols in the Bible. Type, yan po ay may Greek word na tupos, meaning a type, figure, pattern, is translated figures or representation. Yun po ibig sabihin ng type, na meron siyang Greek word na tupos. Mamaya babasahin natin sa Bible na meron po niyan. Whereas the antitype, meron siyang Greek word na antitupos, ang ibig sabihin adverse, kabaliktaran, corresponding to, o katumbas, the event or person or circumstance corresponding to the type. Ano po? Si antitype ay salungat o di kaya katumbas ni type. Ano po? Kaya dun sa binasa nating Psalms and Hebrew, si King David po is the type of Jesus Christ. Si Jesus Christ naman ang antitype ni King David. Para kung ganito, ano po tayo ng mababaw na example? Halimbawa, si Brother Willard na lang ang example natin. Si Brother Willard po, in-invite ko siya ng meeting, for a meeting. Eh, hindi po siya agad makakarating. So, pinadala niya ako as his representative. So, sa bagay na yon, ako yung nagiging type of Brother Willard habang wala pa siya. Eh, ngayon dumating na siya na ngayon yung anti-type of na Ultibayan. So, yun yung nangyayari po dito sa pinapaliwanag natin. So, ano yung katunayan nito sa Biblia? Example po, ng types and antitypes. Example of type meets antitypes. So, sundan niyo po mabuti, no? Sa 1 Peter chapter 3, verse 20-21, ganito pong ating mapapasa. Which sometime were disobedient, when once the long suffering of God
waited in the days of Noah while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Yun po yung history, alam mo po yung story ni Noah. Nagkaroon ng pagbaha para bunawi ng ang mga buhay ng mga tao. Sa verse 21, pansinin niyo po, the like figure, kung check niyo po yung Greek word na ginamit, no? Sa original manuscript, nakalagay po dyan, the antitupos. The like figure, antitupos, whereupon even baptism that also now save us, not the putting away of filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. So, yung pong baha sa panahon ni Noe ay a type of baptism na sinasabi ni Apostol Peter dito na nagliligtas sa atin. Na kung paano yung baha ng panahon ni Noe ay nagligtas ng 8 kaluluwa, ito ay tunay na kalarawan o the like figure o antitupos of what? Of baptism na nagliligtas sa atin. Yun yung sinasabi dito ni Apostol Peter. Na kung paano nagligtas ng 8 kaluluwa yung baha, ngayon namang tunay na kahawig ay ang bautismo na nagliligtas sa atin. The antitype of the blood during the time of Noah. Ayan po yung ating illustration. Baptism is the antitype or antitupos of water or blood in the time of Noah. Ano po? So, the baptism is the corresponding or the reality or yung katumbas noong type na nire-represent ng baha ng panahon po ni Noah. So, nasundan niyo po na naging po ba? Kung maligulo po ako magpaliwanag. So, pwede niyo po naman po. So, isa pa. Hingi pa tayo ng isang example. Sa Romans chapter 5 verse 14, ganito po ating mababasa. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression. Who is the figure? Okay? Ang Greek word po na ginamit dyan ng author, yung tupos. Ano? Sa manuscript nakalagay po yung Greek word na tupos. Who is the figure of him that was to come? But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift of grace, gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. No? Ito naman po kabaliktaran. Si Adam naman po ang type of Christ. Kaya lang, sa ang pagkakaiba, doon sa pagsalangsang ni Adan, no? Ang sabi dyan, dumating, naghari ang kamatayan dahil doon sa pagsalangsang na ginawa niya ng tao. Who is the type of Christ ng panahon na yan? Ngayon naman, dito naman kay Kristo, sa pagsunod naman ng ating Panginoong Kristo hanggang sa kamatayan, no? Lumaganap naman yung grace of God. Yun yung pagkakaiba, kabaliktaran naman po nangyari dito. Kay Adan, sa kanyang pagsalangsang, kamatayan ang dala para sa tao. Yung naman sa pagsunod ni Kristo, sa kanyang kamatayan, grace of God naman ang kanyang inihandog sa atin. No? Ito po yung sabi dyan, through Adam's transgression, yung pagsalangsang ni Adam, who is the type of Christ, we all die. We all experience death. Diba? Dahil sa pagsalangsang, diba? Sinumpanan Diyos ang sanlibutan, ang babae. No? Doon sa Genesis po natin yan na mapag-aaralan. No? Yan po yung nangyari dahil sa pagsalangsang ni Adam. Whereas in Christ, sa pagsunod ng Panginoong Kristo hanggang sa kamatayan, yung is the antitype, we all be made alive. No? Binigyan tayo ng pagkakataon na sa buhay na walang hanggan. And the grace of God abound to many. Adverse naman po yung types and antitypes dito. Transgression, pagsalangsang kay Adan, pagsunod naman sa Panginoong Kristo. Kamatayan at buhay. Yun yung types and antitypes dito sa gagawin.